Nga tayo sa isang abogadong mahusay din sa numero. Ayan, si Attorney Romulo Macalintal. Attorney Mac, magandang morning. Si Ka Jerry po ito, kasama ko po dito si Tina. Good morning, Attorney. Ay, magandang umaga sa inyong dalawa, Jerry and Tina, at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Kanina nung makita ka na namin sa Zoom, nabanggit namin ang pangalan nyo, Attorney Mac, tungkol sa palaka. Kayo ba'y nakakain na ng palaka? Ay, yes, oo. Tayo kumakain din yan. Lalo na nung kabataan natin, ano? Nung tayo uminom pa ng beer. Aba! Iba, pulutan pala. Pulutan pala. Pero anong luto ho ng palaka ang paborito ninyo, Attorney Mac? Ito ng masarap na prito. Prito. Pares kami, Ka Jerry. Di ba? Pero natikman nyo na yung sinampalukang palaka. Ay, hindi. Ayoko na may sabaw. Ayaw nyo? Adobo. Bakit ayaw nyo, Attorney Mac? Ayoko, parang hindi ko mahigop, yung palaka. Yung adobo naman, Attorney Mac. Adobo. Ay, adobo, yan. Pwede rin, Parang manok lang din kasi. Parang naiisip ninyo lumalango yung palaka kapag may sabaw. Pero ang sarap. Para lang manok yan. Sabi ko, hindi kumain na lamang tayo ng manok. Hindi kumain lang tayo ng manok. Okay, dito tayo sa impeachment. Ba't nyo nakikitang makakaabala, makakaapekto itong pagtatalo tungkol sa numero ng para makonvict ang isang akusado, Attorney Mac? Para sa akin lang naman, with due respect sa prosecution at saka defense, hindi naman po pwedeng baguhin nila. Hindi nila pwedeng baguhin ang numero. Sapagkat narito ang numero, sinasabi ng saligang batas, 2/3 vote of all the members of Congress of the Senate. Kaya lumalabas na 16 ang boto. At yan ay hindi bahagi ng pre-trial. Hindi pwedeng pag-usapan yan. Hindi pwedeng magkaroon ng agreement. Hindi pwedeng sabihin, ganito na lamang ang atin. Hindi po pwede yun. Kasi batas yan Saligang batas ang nagsabi na ganito ang numero. Kaya yan hindi pwedeng maging bahagi ng diskusyon o pagtatalo na magkakaroon lamang sila ng compromise agreement na ganito magiging basihan. Siyempre pa, mga taga-defense, they will always insist na yan ay 16. Sasabihin naman na, hindi, kailangan kasi minabawas na. Kaya hindi po pwedeng magkasundo ang dalawang yan kung yan ay pagtatalunan. Kaya yan ay maging abala lamang sa kanila at mag-aaksaya lamang sila ng panahon. Opo. Pero Attorney Mac, dahil ito'y napag-uusapan na, hindi ho ba pwede o kaya hindi ho ba ginagawa ng Supreme Court na parang motu proprio ay maglabas ng clarification tungkol diyan? Ay, hindi gagawa ng ganun ang Supreme Court kasi hindi naman sila nagbibigay ng mga advisory opinion Hindi ganun ang ulit. Dapat magkaroon ng actual case or controversy. Pero para sa akin, Jerry and Tina, merong nakabinbi na petisyon si Senator Peter Cayetano, di ba? Na noong matanggal siya bilang Senate President, siya ay naghain ng petisyon sa Korte Suprema. Kinwestiyon niya yan. Tao nga pala. Sa kanya. Ngayon, bahagi ng pagkaka-question niya dyan ay yung issue tungkol dyan sa 2/3 vote na yan. Yan sa mga ni-raise niya. Sinabi niya, paano yung mga detained prisoners na yan? Pwede ba silang bumoto? Yung mga missing, pwede ba silang bumoto? Paano na yung threshold na bago-bago? Binabago ng bagong majority. Sinabi nila 2/3 vote of those present. Pero maraming mga provision ng saligang batas na nagsasabi ng 2/3 vote of all the members. Kaya ang sabi ni Senator Peter Cayetano sa Korte Suprema, dapat ito ay i-resolve rin ninyo. Ngayon, dahilan ito ay kasama o bahagi ng petisyon ni Senator Peter Cayetano, palagay ko mas makakabuti kung ang ating Korte Suprema ay bibigyan ito ng pansin at gagawa na sila ng kanilang ruling sa bagay na ito. Yan naman ay depende sa Korte Suprema kasi baka sabihin na lang ng court na ay an academic na kasi yan dahil sa nanalo na si Senator Gatchalian. So pwede sigurong kahit mutin academic na doon sa issue ng Senate President, pwede pa rin talakayin na rin ng Supreme Court yan sa paglalabas nila ng decision para matapos na, Attorney Mac?
Yung threshold issue na yun. Yung threshold. Baka pwedeng Yung 2/3. Palagay ko. 2/3 vote. Ano ba talaga yun? Kasi nabasa ko kanina sa dyaryo na itong mga taga-prosecution, pupunta pa raw sila sa Korte Suprema. Kapag nagpunta, baka hindi rin sila pansinin kasi wala pang actual case or controversy. Siguro, mas punta pa sila, mag-intervene na lamang sila sa kaso ni Senator Cayetano at tingin sa Korte Suprema na kung pwede, ay ma-resolve na ang issue na yon. Okay. Pwedeng ganon dun sa Pwede ifinel. naman, wala naman magbabawal sa kanila na magkaroon ng proper intervention. Sapagkat yan ay panahon na ang ating Korte Suprema ay dapat na tumingin na sa bagay nito. Kasi masyado nang divided ang ating political spectrum. At saka there are questions what is legal should deal to what is practical and equitable. Maaaring hindi nga yung legal. Pero kung sa practical consideration, sa ikabubuti ng bayan ay kung pwedeng magawa, ay baka naman ang ating Korte Suprema ay gumawa ng kanilang isang hakbang para ito ay ma-resolve na. Ang sinasabi niyo ba, Attorney Mac, pwede lang silang dumulog sa Korte Suprema, yung party to the case, pwedeng prosecution o yung defense, pag nagsimula na ang trial. Mismong trial. Pagka mismong trial, pagka talagang ito ay nagkaroon ng ruling, halimbawa, ang Senado na ganito ang magiging boto, yun po pwede sila. Pero sa ngayon, wala na mga ruling, wala na mga batas na ginagawa ang ating Senado na kung paano magiging takbo ng paglilitis. Ngayon, kung gagawa ng resolution ng ating Senate at sasabihin na ito ang magiging procedure natin, doon po maghain ng petisyon sa Korte Suprema ang sinumang partido na apektado ng nasabing bagong rule na gagawin ng Senate. Ang ibang tao, halimbawa, kami ni Tina, pupunta kami sa Supreme Court, hindi Pwede ba? pwede. Hindi kami tatanggapin. Baka hindi kayo pansinin dahil sa hindi kayo yung Party to the case. person, real party interest. Pero may mga pagkakataon na kahit na ordinary person po pwede bilang isang taxpayer ang sasabihin na ayoko masayang ang panahon na bilang isang taxpayer ay pera namin ang ginagamit dyan at sinasayang nila ang panahon sa ganitong mga issue. Anong malay natin, baka naman sakaling pagbigyan tayo ng Korte Suprema. Marami na kami mga pitch na inihain na ganyan bilang isang taxpayer or a concerned citizen na apektado ng nasabing mga issue na lumalabas sa ating pamahalaan. Kayo ba mismo, attorney, may plano po ba kayo? Dahil kayo mismo sabi masyado pang maaga na pag-usapan itong threshold dahil wala pa naman tayo sa mismong trial. Ay wala naman akong balak na maghahain ng nasabing petition kasi I am not the real party in interest. Okay. Last time po nakapanayam namin dito si Congressman Gervil Luistro at sabi niya nga ngayon na yung huling dalawang articles na sinasabing pinakamahalaga at pinakamaraming dokumento ang tatalakayin o pagdidiskusyonan. Sa inyong karanasan po bilang abogado, no, gaano po ang epekto ng mga heavy document dito sa pre-trial conference sa pag-usad nito, itong hamon nitong pagtalakay ng mga dokumento at usapin? Well, yan Tina, hindi naman yan sa dami ng dokumento. Kahit na gano'ng dami ng document at hindi naman masyadong material or relevant, baka mabaliwala lang. Siguro dapat, with due respect sa kanila, pipiliin na lamang yung pinakamatitinding mga dokumento. Hindi na yung paramihan. Kasi lalo lamang magtatagal yan sa mga lawyers, ang hinahanap lang naman, sa mga judges, ang hinahanap naman nila, yung talagang material evidence. Yung talagang immediately will point to the guilt of the accused. Yung bang kapag kainihain mo ay walang kaduda-duda na talagang may pagkakasala yung akusado. Pero kung halimbawa napakadami mong dokumento pagkatapos kung saan pumupunta ang issue, ay baka lalong maguluhan ang taong bayan. Kailangan maging maingat sa paghahain ng mga ebidensya kasi dapat tandaan ng prosecution na it should rely on the strength of its own evidence and not on the weakness of the evidence of the defense. Dapat ay mananalig sila sa lakas ng kanilang ebidensya at hindi sa hina ng ebidensya ng kanilang kalaban. Okay. Attorney Mac, salamat sa mga inputs. Magandang umaga. Yes, As always, thank you. Yes, salamat Jerry and Tina at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Thank you very much. very much. Attorney Romulo Macalintal.